Bago po tayo magumpisa, gusto ko po magpasalamat sa lahat ng masugid na sumusubaybay. Marami pong salamat sa inyong lahat. Lalo na po sa mga solid subscriber. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin ang button para sa ating story series. Marami din pong salamat sa mga masipag mag-share. Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po ang karugtong ng ating istorya. Ika-68 na kabanata. Ang imbitasyon na magdudulot ng kapahamakan. Si Lisa ay nagtungo sa front desk. Miss, pakiusap, pakiayos ang lamesa para sa amin. Ako at ang mga kaibigan ko ay ilang minuto nang naghihintay. Sinabi ni Lisa ang mga ito ng may malumanay na boses. Pasensya na po. Pakiusap, maghintay po kayo sa inyong pila. Kung kayo na po ang kasunod, aayusin na po namin ang lamesa para sa inyo, magalang na sagot ng attendant. Ano, hindi pwede. Kailangan ko na ng lugar ngayon din. Hindi mo ba ako kilala? Para sabihin ko sa iyo, ako ang taong hindi mo maaaring tanggihan. Kung hindi mo maayos ang lamesa para sa amin, sa lalong madaling panahon. Sinasabi ko sa iyo ng malinaw, na mawawalan ka ng trabaho. Galit na sabi ni Lisa. Pakiramdam ni Lisa, ay maaari talagang tanggihan ang kanyang kahilingan, ng tagapamahala ng customer. Ma'am, umaasa po ako na susunod kayo sa aming patakaran. Sagot ng tagapamahala, habang nakangiti. Nagpatuloy pa ito. Wala po talagang lamesa na bakante ngayon. Kung gusto niyo po kumain dito, kailangan po ninyong pumila muna, at pagkatapos po, saka namin aayusin ang lamesa para sa inyo. Gusto kong makausap ang manager. Gusto kong malaman kung makakahanap siya ng lamesa para sa amin. Matatag nitong sabi. Sa isip niya, na ang tagapamahala sa pila, ay hindi sila nakita dati. Kaya baliwala kung ipapaliwanag niya dito ang lahat. Pasensya na, patawarin mo ako. Ang aming manager, ay may ginagawa na importante. Kung mayroon kang sasabihin, sabihin niyo po sa akin. Sagot ng tagapamahala. Ang babaeng ito, ay halatang naghahanap ng gulo. Kung iniisip niya na makakaya niya ako, nagkakamali siya. Siguradong tatalikid lang siya, at aalis sa isip ng babaeng tagapamahala. Napakawalang muwang mong babae. Nabulunan si Lisa sa kanyang galit. Hindi niya talaga kinaya, ang babaeng ito, at nag-aalalang tumingin ito sa kanya. Katulad ng nakikita mo, nagpunta kami dito, kasama ang isang kaibigan. Kung ang aming tanghalian, ay hindi matutuloy, ang aming pamilya, ay mawawala ng $150,000 hanggang $300,000, mariin na sabi ni Lisa, sa tagapamahala. Gusto niyang i-pressure ang tagapamahala, at para malaman din ito kung gaano kaimportante, ang tanghaliang ito. Pwede mo na kami ikuha ng room. Kapag tapos na ang aming usapan sa negosyo, bibigyan kita ng $100 na tip. Katulad po ng nakikita niyo, ang lahat ng lamesa, ay may kumakain. May isa na lang room ang natitira. Iyon po ang Supreme Room, pero masyado po itong mahal. Ang pinakamababa po na simula ng halaga, ay $8,000. Sigurado po ako, na ayaw ninyo iyon. Wala nang magawa ang tagapamahala, kundi sabihin ito. Ang pinakamahal na kwarto, ay bakante. Bakit hindi mo sinabi agad ng maaga? Confident na wika ni Lisa. Nang huling kumain sila sa room na iyon. Ang lahat ay libre. Dahil nakakain na sila doon ng libre, bakit hindi sila muli kumain doon? Sigurado po ba kayo na gusto ninyo kumain sa Supreme Room? Ang dahilan kung bakit bakante ang Supreme Room, ay dahil napakamahal nito. Wala sa itsura ni Lisa, ang makakaya ang kumain doon, kahit maayos siya manamit. Ano ang sinasabi mo, ang mga katulad namin, ay hindi pa nakakain sa Supreme Room? Iniisip mo bang bumalik na lang kami kung saan kami galing? Para sabihin ko sa iyo, kagagaling lang namin doon noong nakaraang linggo. Sabi ni Lisa, na hindi pa rin kontento. Sa narinig ng tagapamahala, kung gaano ka-confident si Lisa. Ang tagapamahala ay hindi na nangahas na magsalita pa. Sinabihan niya ang kasamahan, na ihatid si Lisa at ang mga kasama nito sa Supreme Room. Lisa, ano ang pinakamababang halaga na order sa Supreme Room? Okay lang ba talaga? Tanong ni Joanne kay Lisa, na may mababang boses.
Bagaman kinuha ni Lisa ang Supreme Room, si Joanne ay kinakabahan pa rin. Huwag kang mag-alala, Joanne. Ililibre kita. Ang iyong misyon ngayong araw, ay kumain at maging masaya. Huwag kang mag-alala sa ibang mga bagay. Wika ni Lisa, habang nakangiti ng relaxed. Ang waiter ay hinatid sila sa Supreme Room. Si Joanne ay namangha sa mga mamahaling dekorasyon sa loob. Sa nakita ni Lisa na ekspresyon ni Joanne, nakaramdam si Lisa ng pagiging kontento. Nagpunta kami dito noong nakaraang linggo. Ang aming order ay katulad ng order namin nakaraan. Pagkasabi ni Lisa sa waiter. Pero 4 lang po kayo ngayon. Kung o-order po kayo ng labis, baka hindi niyo po maubos lahat. Magalang na pagkasabi ng waiter sa kanila. Kapag sinabi ko sa iyo na yon ang order ko, gawin mo. Kung hindi namin mauubos, edi may leftover kami. May pag-aalala ka pa, wika ni Lisa, sa waiter. Pagkatapos marinig iyon, saka lang umalis ang waiter. Masyado ka namang mapagbigay, wika ni Joanne. Dahil sa sobrang confidence na nakita niya kay Lisa, at nakakain na rin sila dito noong nakaraan, medyo mas maayos na ang pakiramdam ni Joanne. Ano ba ang sinasabi mo? Hindi ka pa ba nakapunta dito? Kapag pumunta ka dito ng ilang beses, malalaman mo na katulad lang ito ngayon. Malumanay na sabi ni Lisa, pero ang kanyang puso, ay mabilis nang pumipintig. Hindi nagtagal, ang isang putahe, ay dumating. Pagkatapos, ay isa pa uli ang inilagay sa lamesa. Joanne, bilisan mo, at tikman mo ang lahat ng iyan. Ang mga pagkain dito, ay imported. Ang oysters, ay napakasarap, wika ni Lisa, habang nakatingin na may pangunawa. Pero ang katotohanan, hindi niya alam kung ang ulam ay masarap o hindi. Nang sandaling iyon, ang pintuan ng kwarto ay bumukas. Isang lalaki ang pumasok at nakangiti. Siya si Manager Hood. Ang sino mang kumakain sa Supreme Room, ay itinuturing niyang mahalagang bisita. Kaya kahit sino pa ang kumakain doon, na'y personal niyang pinupuntahan, at nag-aalok ng isang toast. Hello everyone. Si Manager Hood ay nabigla, nang makita niya ang mga mahaharot na babae, kasama si Lisa. Bumalik sila. Paano naging sila? Walang magawa si Manager Hood, kundi makaramdam ng galit. Nang makita ni Lisa at ng kanyang mga kapatid si Mr. Hood, sobrang saya nila. Ang mga malalanding ekspresyon, ay nakita sa mukha nila. Ang mga pagkain ba ay masasarap? Tanong ni Mr. Hood. Makikipag-toast ako. Kung may kailangan kayo, malaya kayong magsabi. Dinampot ni Mr. Hood ang isang baso ng beer, mula sa lamesa. Gusto niyang matapos na agad ang pakikipag-toast, para makaalis na agad. Kapag nakikita niya, ang mga babaeng ito, nakakaramdam siya ng pagkadismaya. Manager Hood, sandali lang. Ang alak na ito ay hindi sapat. Dahil sa gusto mong makipag-toast sa amin, kailangan mong maglabas ng mamahaling alak. Mas okay kung ang Louis XIV, kagaya noong nakaraan. Wika ni Lisa, habang nakatingin sa kanya, nang may ibig sabihin. Sige, aalis ako, para kuhain ito ngayon din. Magalang na pagkasabi ni Manager Hood. Kumalikod ito, at naglakad palabas sa kwarto. Ang pagtigil doon, ay parang isang nakakabaliw na suntok para sa kanya. Ang manager ay talagang napakagwapo. Wika ni Joanne, na hindi na nakapagpigil. Joanne, gusto mo rin ba siya? Hanggat nag-aalala ka, kaya kong pasamahan ka, sa loob ng 2 araw. Misteryosong ngumiti si Lisa kay Joanne, habang ang kilay nito ay gumagalaw. Nagbibiro ka ba? Isa siyang hindi basta-basta na manager. Bakit siya makikinig sa iyo? Ang puso ni Joanne, ay pumintig ng medyo hindi normal. Nakaramdam siya ng kaunting takot. Iniisip niya na isa itong pagsubok ni Lisa. Hindi kayo naniniwala. Hahayaan ko kayong makita, kung makikinig siya sa akin o hindi, mamaya. Pagmamalaki na sabi ni Lisa. Sige. Ang asawa ko ay nakikinig sa akin palagi, wika ni Joanne, habang nahihiyang nakangiti. Nang sandaling iyon, paparating na si Mr. Hood. Naglakad si Mr. Hood dala ang bote ng red wine, na Louis XIV. Binuksan niya ito, at naglagay sa baso ng lahat. Naglakad siya patungo kay Lisa, at nakipag-toast. Manager Hood, mabilis mo itong ininom. Tingnan mo, may patak pa ng alak sa iyong damit.
Halika, pupunasan ko ito, para sa iyo. Paliwanag ni Lisa. Gusto niyang makipaglaro dito, at hawakan ang kanyang dibdib. Kaya ko na ito sa sarili ko. Sagot ng manager. Humakbang ito ng isang beses paatros, at pinunasan niya ito. Ang alak na ito, ay medyo malakas. Medyo nahihilo ako. Humawak si Lisa sa kanyang noo, at nagsimulang dahan-dahan babagsak kay Manager Hood. Gusto niyang bumagsak sa mga bisig nito. Pero mabilis na umiwas ito. Na-outbalance si Lisa, at muntik nang mabunggo sa lamesa. Ang reaksyon mo ay medyo mabilis. Hindi ko nagawang paglaruan ka, sa isip ni Lisa. Ang manager ay nagpanggap na parang walang nangyari. Ngumiti ito kay Lisa, at nagpatuloy sa pakikipag-toast sa bawat isa. Lahat sila ay gusto siyang pagsamantalahan pero hindi siya pumayag na magtagumpay ang mga ito. Si Manager Hood ay nagsabi ng ilang magagalang na salita bago tuluyang umalis. Huwag kang mag-alala, Joanne. Siguradong kukuhain ko siya para samahan ka sa loob ng 2 araw. Wika ni Lisa, at medyo napipilitang ngumiti. Sa nakita niyang pangit na ekspresyon ni Joanne. Napapahiya siya. Iniisip niya, kaya nagkaganoon, ay dahil wala doon si Darren. Si Joanne ay hindi naman talaga umasa dito. Ang mga pagkain dito, ay talagang napakasarap. Kaya kumain siya ng napakasaya. Pagkatapos nilang kumain at mabusog, si Lisa ay naglakad kasunod ni Joanne, papalabas ng restaurant. Nang makarating sila sa main entrance, sinabihan sila ng waiter na nakasunod pala sa kanilang likuran. Pasensya na, pero ang inyong bill, ay hindi pa nababayaran. Pakiusap, magbayad po muna kayo ng inyong bill, bago kayo umalis, magalang nitong sabi, habang nakatayo sa harapan ni Lisa at sa iba. Namula ang mukha ni Lisa. Ang waiter ay gustong magbayad siya ng bill, sa harap ni Joanne. Parang binuhusan siya ng malamig na tubig, sa buong katawan. Bago ka lang ba? Pagtatanong nito sa waiter. Kailangan ko bang gumastos ng pera dito? Babalik ako, para makipag-usap kay Mr. Hood, wika ni Lisa, habang naramdaman niyang, walang masamang nangyari sa kanyang mga nagawa. Halos matakot siya, sa mga salita ng waiter, sa kanya. Nagkataon naman na naglalakad doon si Manager Hood. Tinanong nito ang waiter, at pagkatapos ay tumingin kay Lisa, na may normal na ekspresyon. Si Manager Hood, ay gustong sampulin talaga si Lisa sa mukha, dahil sa mga sinabi nito. Pakiusap magbayad po kayo sa inyong bill. Seryosong sabi ni Mr. Hood. Tumingin si Joanne kay Lisa nang may pag-aalala. Hindi ba sinabi mo, na hindi na natin kailangan magbayad sa ating kakainin? Ano ang nangyayari ngayon? Pagtataka ni Joanne. Huwag kang mag-alala, ako ang bahala. Walang nakakaalam kung saan nanggaling ang kanyang confidence. Tumingin siya sa manager at sinabi, Mr. Hood, nakalimutan mo na ba? Binigyan mo kami ng libreng pagkain, nang huling pumunta kami dito. Tama, pero may dahilan ako doon. Pasensya na, pakiusap, magbayad muna kayo, bago kayo umalis. Inulit muli niya ito, habang nakatitig kay Lisa ng seryoso. Habang iniisip mabuti ni Mr. Hood, ang huling bisita nila. Ang kinakausap lang ni Alex, ay si Debbie at ang kanyang nanay, habang kumakain. At ang lahat ay hindi na niya pinapansin. Sa maraming taon na kanyang karanasan, sa pag-unawa sa mga tao. Sigurado si Manager Hood na si Lisa at ang grupo nito, ay walang kinalaman kay Alex. Kung si Debbie at ang kanyang nanay lang, ang nagpunta noon para kumain, papayag pa rin siyang umalis ito, nang hindi nagbabayad. Pero, sila Lisa, at ang mga kasama nito, ay ordinaryong tao lang, kaya paano naman siya papayag na kumain ito, sa Supreme Room, nang walang dahilan? Ano kaya ang nangyayari kay Mr. Hood? Inilibre mo kaming lahat noon, dahil kay Darren, sa isip ni Lisa. Okay Mr. Hood, hindi ko inaasahan na magiging wala ka sa katwiran. Tatawagan ko na siya ngayon. Ano ang gusto mong sabihin ko sa kanya? Tumingin si Lisa ng seryoso sa kanya. Inilabas nito ang cellphone para tumawag. Maghintay ka lang. Napakalinaw na maliit lang na bagay ito, pero gusto mo ng isang gulo. Gusto kong makita kung ano ang ipapaliwanag mo kapag dumating na siya dito. Malamig na sabi ni Lisa sa manager. Huwag kang mag-alala Joanne. Kapag dumating na siya, ang lahat ay magiging maayos na.
Maghintay lang tayo, at makikita natin kung ano ang mangyayari. Sige, sagot ni Joanne. Kumalma na si Joanne, nang makita niya si Lisa at ang iba na walang pangamba. Kabaliktaran nito ang nangyayari kay Manager Hood. Nabigla siya sa gagawing pagtawag ni Lisa. Tumitibok ang puso nito ng napakabilis. Si Alex ba ang tatawagan ng babaeng ito? Nagkamali ba ako? Medyo namumutla na si Mr. Hood. Ang babaeng ito, ay may kaugnayan ba talaga kay Alex, sa isip niya. Sobrang kinakabahan siya, habang hinihintay, ang taong tinawag ni Lisa. Nabuo na sa kanyang isipan, kung si Alex ito, ay hihingi siya ng tawad sa kanilang lahat. Hindi na mahalaga, kung wala na siyang mukhang ihaharap. Mas mainam pa rin iyon, kaysa makabangga si Alex. Biglang sumagi sa isipan niya, ang gangster na si Bruno Franklin, na may connection sa underworld, at kinatatakutan ng lahat na kahit siya ay walang magawa. Dagdag pa ang malakas na connection ni Mr. Woodsworth na kahit ang kapulisan ay hindi nangangahas dito. Tandang-tanda niya kung paano matakot si Mr. Woodsworth nang marinig ang pangalan ni Alex. Dahil sa napakaraming isipin ni Mr. Hood, hindi niya napansin na isang lalaki ang pumasok sa pintuan ng restaurant. Nagmamadali si Lisa na lumapit dito at binati. Sa wakas, dumating ka na rin, Darren. Sana po, ay nagustuhan nyo ang ating story series. Sa mga bagong tagapakinig, mas okay po kung mag-uumpisa kayo sa episode 1. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe? Bilang pagsuporta sa ating munting channel. Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.